Hi guys, quick update lang tayo dito sa price action nitong si Pi. No? Yesterday, binigyan natin ito ng insights kasi ang daming nagtatanong regarding the AI trading bots, yung automated na. So, ito yung video na yon. And today ay sisilipin natin yung status nung bot na yon. So, if we can check, nag-add ulit ako dito and ito yung sinetup natin. So, i-check natin yan dito sa video natin today. As well as sa mga nagtatanong dahil meron tayo ditong app na gamit natin ay ginamit natin for pay QR, no? So, saan nga ba ito makikita gamit yung cellphone natin dito guys, no? So papakita ko yan dito sa video natin today. Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe yung YouTube channel natin, turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys, no? So kahit papaano itong si Pi ay nagkaroon ng pag-akyat ng presyo, no? If matatandaan natin, sobrang taas nitong si Pi, no? And kung sisilipin natin yung 1 year, 105 yung presyo niya. Ayan, no? Makikita natin dito sa kanyang sparklines. Ang laki ng dinecrease as per observation dito. So 1 month, bumagsak pa siya ng 7.6, umakyat ng 11.88, as of now 11.55 guys, no? Sa 1 week naman, ito makikita natin yung spark lens niya. Within 24 hours, umakyat siya dito ng 12.93%, no? So, sa mga confused dito kasi ang daming mga nakikita siguro sa social media na iba-iba yung presyo. As of now guys, no, ito yung pinaka-presyo niya na anytime pwede mo siyang ibenta. So, 11.55. So, discuss lang natin dito yung bot na generate natin or ginawa yesterday dahil ang daming mga confused din doon, ang daming mga nagtatanong. So, I just gave my insights, answer your feedbacks, share my experience guys, no? So, punta muna tayo dito. Ayan, as of now, ito ay recently set up natin. Ito yung yesterday. Again guys, I'm just sharing some example lang dito for ideas sa mga nagtatanong, and itong video natin today is for reference lang, educational purposes only, for ideas. And I just want to answer your feedback questions and does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some insights lang dito, and hindi pa ako financial advisor guys. Much better pa rin to do due diligence, proper research pa rin. Kung meron kayong mga questions, feel free to ask lang dito sa ating YouTube channel. I will share my experience dito guys, no? Pinaka risk and reward na mention natin doon sa video natin na ginawa. Ayan, so ito na risky din yung grid trading guys, no? Especially kapag wala kang masyadong experience, wala kang pinaka ideas dito, and yung volatile nature market nitong crypto, no? Kasi yung setup ko dito is nakalong. Ayan, if ever na bumagsak yan, malolos ako dito or potentially maliliquidate pa ako dito, no? So yan yung isa sa mga downside dito sa grid trading, no? Since ito ay futures grid. So meron siyang leverage and we should understand yung pinaka-risk dito guys, no? So ngayon sisilipin natin dahil meron tayo ditong plus 33 USDT profits. Anytime pwede ko na itong i-exit, pwede kong i-stop dito. Ayan, so may stop naman dyan. Once na ma-stop ko, i-add up itong nagamit ko na USDT plus 33 USDT na profits. So yan yung makukuha natin, no? So meron pa ditong pinaka-actions na like for example, gusto natin makita yung buy and sell zone or yung pinaka-grid, no? So select lang natin ito. Tapos display order lines. Ito. Ayan. Once na ma-select natin, mapupunta tayo doon sa gantong user interface, no? So within this zone, dyan siya nagkakaroon ng buy. Itong green na grid na to, yan yung zone na kung saan siya nagbabay, and itong kulay pula naman ito ay yan yung zone na kung saan dyan siya nagbebenta, no? Ganyan siya nag-work. Bali na explain ko naman dito sa video natin na ginawa last night if cellphone yung gamit nyo. And after that, you can just monitor. Hindi lang siya stressful, I would say, based from my experience, no? Comparing sa day trading dahil ito ay naka-setup na. So, magbibigay ako dito guys ng example for negative, no? Ito. So, ito, meron tayong negative 24 USDT. So, pwede nating i-check. Ayan. Dahil ito ay bumagsak. So, pwede nating i-check yung price action. Punta lang tayo dito and display
order lines, ito. And as per checking, bumagsak yung price action, kaya tayo nagka-negative 24 USDT guys, no? So, yan yung isa sa mga downside dito if ever man na naselect natin yung long and bumagsak yung presyo. So, potentially, pwede pa tayo ditong maliquidate kung wala tayong pinaka stop loss is potential liquidation. So, yan yung isa sa mga example dito ng negative scenario or downside scenario ng futures grid guys, no? So, kung gusto nyo magkaroon ng ideas gamit yung cellphone dito, like for example, ito. Punta lang kayo sa ating YouTube channel, na-upload ko na yan sa mga nagtatanong and sa magtatanong pa dito guys. And yung mga official global link naman, lalay ko na lang sa description ng video na ito para mapuntahan nyo. And para na rin makiwas sa mga phishing links online guys, no? So ngayon naman ay doon sa mga nagtatanong sa Facebook, ayan, ginamit natin dito is PayQR and USDT, ayan. So 18 USDT yung nagamit natin dito if ever yung mga merchant or yung mga store is nag-accept ng PayQR. So, itong app na ito ay pwedeng gamitin, no? So, punta tayo dito sa cellphone. So, dito sa taas, may option dito ng exchange. And, merong 3 mode, no? So, merong exchange, merong pay. So, dito guys, select lang natin yung pay, no? Itong una. Ayan. So, once na ma-select natin, mapupunta tayo sa gantong user interface. And then, meron ditong option ng pay QR, no? Ito. Scan to pay, no? Itong option na ito. So, yun lang. Doon lang siya makikita sa mga nagtatanong dito, no? So, balik tayo dito sa price action ni Pi. And, yun lang guys. A quick update lang pala dito sa mga nagtatanong. And, sana nasagot ko yung questions nyo dito guys, no? Maraming salamat ulit sa panunood guys. Pwede nyo panoorin yung video na ito. If cellphone yung gamit nyo, lalay ko na lang dyan sa screen. And see you sa video na yan guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.